558. Tatak RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Taiwan President Ma Ying-jeou tiniyak na tututukan ng mga harassment cases ng mga OFW. Satellite record na patunay na malayo sa Philippine waters ang fishing vessel ng napatay na Taiwanese fisherman inilabas. Ang Pangulo namin dito ay tinututukan na walang mangyari na kaganapan sa pagharas at pagsakit sa mga Filipino workers. Philippine Embassy hirap sa pagtugon sa mga Pinoy na naapektuhan ng buhawi sa Oklahoma. Repatriation process na magit sa 6 na daang OFW sa Jeddah umusad na. At pagpapaliban sa barangay elections, hindi labag sa batas ayon sa local government code. Ang termino ng barangay officials wala sa saligang batas, nasa ordinaryong batas. Ordinaryong batas pwedeng baguhin. Balitang pangkalakalan, white corn palalaguin ng Department of Agriculture. At kilalang historian sa Paris sa ibang dagat na balita nagpakamatay sa loob ng Notre Dame Cathedral. Buong pansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Miyerkules ngayon na 22 ng Mayo 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas, tayo po ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo. Live din tayo sa DYRR 792 RMN Ormoc, EXPR 603 RMN Pagadian at DWRS 927 RMN Vigan. Live international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. At sa lahat natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Nationwide. RMN. Nagbigay ng assurance o pag-check ang Pangulo ng Taiwan na si Ma Ying-jeou sa gobyerno ng Pilipinas na babantayan at tututukan po yung mga harassment cases ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan. Kasunod na nito na mga balitang nakakaranas ng pananakit at pagmamaltrato ang ilang OFW sa nasabing bansa bunsod po ng ganti ng mga Taiwanese sa pagkamatay ng kanilang kababayan sa bansa. Sa interview ng RMN kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Amadeo Perez Jr., sinabi nitong tumawag sa kanyang Foreign Affairs and Taiwan Government para ipaabot ang kanilang ginagawang hakbang para maprotektahan ang mga kababayan nating Pilipino sa Taiwan. Nagbigay ng assurance sa amin. Sabihin mo sa Pangulo nyo na ang Pangulo namin dito ay tinututukan na walang mangyari na kaganapan sa pagharas at pagsakit sa mga Filipino workers dito. Yan ang sinabi. Pinawi naman ni Perez ang pangamba ng mga OFWs at pamilya naman ito sa bansa kasabay po ng pag-check na hindi nila pinababayaan ng mga manggagawang Pinoy sa Taiwan. Paano yung tension doon, binabantayan, binibigyan ng sapat na proteksyon ang mga kamag-anak ninyong nasa Taiwan. At kami rin sa MECO, 24 hours na may hotline kami ron. Basta may mabilataan kami kahit na piningot lang na Pilipino, kaagad pinupuntahan ng mga uhan ng MECO at saka Department of Labor para maasikaso na matugunan ang mga pangailangan nila. Si Manila Economic and Cultural Office Chairman Amadeo Perez Jr. Kinumpirma mga kasama na isang OFW sa Taiwan ang pagmamaltrato na ginagawa naman ng ilang mga Taiwanese national sa mga manggagawang Pilipino doon. Sa interview ng RMN kay Jennifer Carbonell, isang factory worker sa Taiwan, sinabi nito na ilang Pinoy na
ang kanilang napag-alamang binugbog at sinaksak habang nasa matataong lugar. Nilinaw naman ni Carbonell na walang pananakit na nangyayari sa loob ng mga pabrika o kung saang lugar sila nagtatrabaho. Malimitaan niya nangyayari ang pagmamaltrato sa mga Pinoy sa mga parke at matataong lugar. Nabalitaan po namin dito po sa may kausyong mga binubugbog po ng mga Pinoy. Kasi nga po, doon po yung pinakaano po nila fish port po nila. Pero yung malapit sa binaril po ng mga Coast Guard natin. So dito po sa may tabi ng highway, pinasok din daw po nung isang gabi. Lusod nito, doble ingat ngayon ang mga OFW sa Taiwan. Sa tunayan, hindi sila pwede lumabas ng bahay na nag-iisa at pinagbabawal din anya magtungo sa mga matataong lugar. Nung namasok po ng dorm dito sa may Sinfong, ano po yun, mga young gangster po kasi kaya madalakas ang loob. Sabi na yun po, kung lalabas ka po, minimum na po yung 3 tao. Yun lang po sa matao kasi minsan may nasasaksak po. Si Jennifer Carbonell, isang factory worker sa Taiwan. Hinamon ngayon ng Taiwanese authorities ang Philippine government na isa publiko naman ang sinasabing video na ebidensya ng panghimasok ng Taiwanese fishing vessel sa karagatang sakop ng Pilipinas. Kasabay ito ng pagsasapubliko ng Taiwan's Fisheries Agency sa voyage data recorder ng fishing boat na Guang Ta Sin 28. Sana ipinapakita na malayo ito sa Philippine waters ng paputukan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ayon po kay Deputy Chief Chai Chu Yao, malinaw sa satellite record na nasa loob ng Taiwan's exclusive economic zone ang sasakyang pandagat kung saan nakasakay yung nasawing mangisda na si Hang Shi Cheng, 65 anyos. Ang gate po ng kanilang Deputy Chief, sa buong paglalayag daw ng fishing vessel ay kailanmay hindi ito pumasok sa teritoryo ng Pilipinas. Sa panig naman ng Pilipinas, una nang tiniyak ni Justice Secretary Laila de Lima na bibigyan nila ng access sa mga Taiwanese investigators kaugnay sa manakalap na ebidensya sa isinagawang investigasyon. NECO Executive Director Antonio Basilio pinaimbestigahan ni Pinoy kay DFA Secretary Del Rosario. Kasama natin sa balita, Deo Di Guzman. RMN Report. Inatasan ni Pangulong Ninoy Aquino si Foreign Affairs Secretary Albert De Rosario na kausapin si Manila Economic and Cultural Office Executive Director Antonio Basilio upang linawin ang unang liham na ibinigay nito sa Taiwanese counterpart nito noong May 10. Una kasing sinabi ng palasyo na walang go signal ni Pangulong Aquino ang unang liham ni Basilio na nagsasabing magkakaroon ng joint investigation ng Taiwan at ang Pilipinas sa insidente ng pagkakapatay sa isang Taiwanese fisherman sa Balintang Channel. Ayon kay Pangulong Aquino, gusto niyang malaman kung lumampas ba si Basilio sa direktiba na kanyang iniatas kay NECO Chairman Amadeo Perez na nagdala naman ng tanging liham na kanyang pinahintulutan. Kaugnay yan ay una nang sinabi na ni Pangulo Aquino na hindi naman kailangan pang atasan ng NECO na gawin ang kanilang mandato para bantayan ang seguridad ng mga kababayan natin sa Taiwan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo Di Guzman, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Simula ngayong araw, makakasama kansilado na ang ilang flights sa isang airline company mula Taipei, Taiwan patungong Pilipinas. Kasud po ito ng kanselasyon ng hotel reservations ng mga Taiwanese tourists patungo sa Boracay Island. Kinumpirma ni Engineer Percy Malunesio, pinuno ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa Kalibo International Airport. Natanggap nila ang abiso ng paghinto ng biyahe ng Mandarin Airlines mula Taiwan na magsisimula ngayong araw. Di kasud na rin ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Kasabay niyang sinabi ni Malunesio na inaasahan din nila na may mga susunod pang airline companies na magkakansila po ng flights patungong Pilipinas. Nabatid na pangalawa ang mga Taiwanese sa may pinakamataas sa tourist arrival sa Bora noong 2012. Philippine Embassy hirap naman sa pagtugon doon ho sa mga Pinoy na naapektuhan ng buhawi sa Oklahoma. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nahihirapan ang Philippine Embassy sa Chicago na matuntun ang mga Pilipinong naapektuhan ng buhawi sa Moore, Oklahoma. Kabuang 100,000 ng mga Pilipino ang nakatira sa naturang lugar. Halos 11,000 naman ang mga Pinoy sa Moore na pinakamatinding sinalantahan ng buhawi. Sa ngayon, wala namang Pilipinong nasawi sa buhawi, bagamat may ilang nawala ng tahanan. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Philippine Embassy sa Filipino community leaders sa Chicago. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
Umuusad na ang repatriation process sa mahigit 600 stranded OFW sa Jeddah. Ayon sa Philippine Consulate sa Jeddah, halos 200 sa mga ito nasa deportation center at pinoproseso na po ang kanilang mga dokumento. Ang 120 namang iba ay naghihintay na lamang ng clearance at posibleng makakuha na rin o makauwi na ng Pilipinas ngayong linggo. Ang 300 iba pa ay inaasang darating sa bansa sa Sabado kung saan makuha nila ang kanilang exit visa ngayong linggo. Ang nasabing OFW ay kasama sa mga nagkakampo sa Philippine Consulate sa Jeddah. Mga kasama, hindi po labag sa batas kung ipinagpaliban o ipagpapaliban muna ang barangay elections sa Oktubre. Sa interview ng RMN kay dating Senador Aquilino Nene Pimentel, ama ng Local Government Code, sinabi nitong ang barangay election ay hindi nakasaad sa saligang batas. Ito ay nasa kamay lamang anya ng Kongreso. Ibig sabihin, maaaring pagpaliban at baguhin ng Kongreso ang barangay election kung gugustuhin. Aliwas po sa halalan ng pagka-municipal o city councilors hanggang sa pagkapangulo ng bansa. Termino ng mayor, 3 years din. Pero yung termino ng mayor, nasa saligang batas. Ang termino ng barangay officials, wala sa saligang batas. Nasa ordinaryong batas. Ordinaryong batas pwedeng baguhin. Ipinaliwanag din ni Pimentel na unlimited ang termino ng mga barangay official, taliwas po sa ibang government elected officials. Ganito rin ang kapangyarihan ng Kongreso sa nilang anumang o sa kanilang anumang gustong gawin sa barangay elections. Wala pong sinasabi na hanggang 3 terms lang. Sa saligang batas, ulitin ko ang ibig sabihin, pag wala sa saligang batas, libre ang Kongreso na gagawa ng kanilang pakay. Una nang hiniling ng ilang opisyal ay pagpaliban muna ang barangay elections dahil daw ho sa kakapusan sa preparasyon na tinanggihan naman ni Pangulong Noynoy Aquino. Si Mangkao, hindi tinuturing na armed and dangerous ng PNP. Kasama natin sa balita, live Rhea Mamogan. RMN Report. Rin ng Philippine National Police na armed at dangerous si dating Police Senior Superintendent Cesar Mangkao. Ito ang inihayag ni PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Servo Jr. sa gitna na rin ng kabiguan ng PNP at maging ng National Bureau of Investigation na madakip ang dating police officer. Ayon kay Servo, tulad lamang ng isang ordinaryong pugante ang pagtrato nila kay Mangkao na dapat madakip sa lalong madaling panahon upang papanagutin sa mga naging pagkakasala nito sa batas. Binigyan din pa ni Servo na hindi naman umano sila apektado sa pagpapakuha pa ng litrato ni Mangkao na nagpapakitang nasa harapan ito ng tanggapan ng Department of Justice sa lungsod ng Maynila. Ang prioridad niya ay ngayon ng PNP ay hanapin si Mangkao na ibinadawit sa Glaser for dito sa double murder case. Kasama mo sa Kampo Kurame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Abroad. Unahin natin sa ibayong dagat sa France, nagpakamatay isang kilalang historian at manunulat sa loob ng Notre Dame Cathedral sa Paris. Ayon sa ulat, naglagay po ng sulat ang 78 anyos na si Dominique Venner sa ibabaw ng altar at saka nagbaril sa sarili. Nagulat ang mga turista sa insidente kung saan inilikas sa mahigit 1,000 katao na nasa loob ng katedral. Nabatid na sa isang vlog, inihayag ni Venner na mariin niyang tinututulan ang pagsasabatas ng same-sex marriage sa France. Ang Notre Dame Cathedral sa Paris ay isa sa pinakasikat na simbahan at tinutuloy ng tourist attraction na sa Pransya. RMN News Negosyo. White corn, palalawigin pa ng Department of Agriculture. Kasama natin sa balitang business, Mardi Libres ng RMN Dipolog. 35% sa populasyon ng Zamboanga del Norte ay kumukonsumo ng mais bilang pangunahing source ng pagkain. Ito ang inihayag ng isang opisyal ng Department of Agriculture o DA. Base na rin sa lumabas na data kung saan kinonsidera na ang naturang produkto na isa sa mga commodities sa ilalim ng Food Staple Sufficiency Program na pinagsisikapan ng gobyerno na mapalago ang produksyon. Kaugnay dito, kamakailan lamang ang lungsod ng Pulangco ay nakatanggap ng 300 sako ng Open Pollinated Variety o OPV white corn seeds mula sa DA sa pamamagitan ng kanilang Seed Exchange Program o SEP. Ang SEP inilunsad noong 2011 na naglalayong magkaroon ng magandang kalidad ng binhi ng mais na ibibigay sa mga magsasaka na magreresulta sa paglago ng produksyon ng white corn. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardi Dalugdog Libres, Taktak, RMN.
At mga kasama, live tayo mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ipaw narinig ang numero 1, RMN News Nationwide. Miyerkules ng tanghali, 22 ng Mayo, 2013. Sa mga taga Iloilo. Susunod na po dyan si kasamang Ronel Sorbito sa Targetanay sa Uddo, DYRI 774. Noorin po aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube pa rin, type lamang ang RMN News Nationwide. Sama nyo serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013 RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years na tayo ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 12, 18 na. Doggy!